Paano ka babalikan ng ex mo nang hindi ka nag-e-effort? Simple lang, hindi mo kailangan habulin, hindi mo kailangang magmakaawa sa halip gamitin mo ang utak. Gamitin mo ang psychology kasi sa totoo lang, ang tao mas nahuhumaling sa hindi nila lubos maintindihan. Ang unang hakbang, mawala ka. Oo, minsan ang pinakamalakas na presensya ay yung pagkawala mo. Hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nagpapakita, hindi ka naglalabas ng emosyon. Kasi sa utak ng isang ex, ang katahimikan mo ay isang tanong na walang sagot. Doon siya maiinis, doon siya magsisimulang mag-isip. Bakit biglang tahimik siya? Bakit parang hindi siya nasaktan? Bakit parang masaya siya kahit wala ako? At doon papasok ang tinatawag na scarcity. Kapag hindi ka available, doon ka mas magiging mahalaga. Yung isip niya dahan-dahang babalik sa'yo. Hindi dahil namimiss ka niya kaagad, kundi dahil hindi niya matanggap na hindi mo siya hinahabol. Pangalawa, iparamdam mo sa kanya na hindi siya kawalan. Hindi sa salita kundi sa kilos. Hindi mo kailangang mag-post ng new beginning quotes. Hindi mo kailangang ipakita na nagmo-move on ka. Ipakita mong busy ka sa sarili mong mundo. Tahimik pero malinaw na masaya. Pero hindi kailangan ng audience sa mga simpleng kilos mo. Doon niya makikita ang tanong na, naging ako ba talaga ang dahilan ng saya niya noon? O ako lang pala ang hadlang? At habang iniisip niya yan, unti-unti siyang babalik sa mga alaala niyo. Hindi mo siya tinatawag, pero naririnig ka niya. Hindi mo siya hinahanap, pero hinahanap ka ng isipan niya. Pangatlo, wag mong ipilit ang closure. Kasi ang tao kapag hindi mo binigyan ng ending, nagkakaroon sila ng dahilan para bumalik. Gamitin mo ang kakulangan bilang bitag. Hayaan mong siya mismo ang gumawa ng paraan para buuin ang kwentong ikaw ang nagsara. At habang ginagawa niya iyon, ikaw tahimik lang nakatingin, hindi umaasa. Hindi naghihintay. Kasi sa totoo lang, ang tunay na pagbabalik ng ex, nangyayari lang kapag wala ka ng paki, kapag wala ka ng emosyon. Saka siya makakaramdam ng pagkawala, sa kanya maiintindihan ang halaga mo at pag naramdaman niya yon, wala ka nang kailangang gawin kusang babalik ang taong minsan iniwan ka. Kasi sa huli ang may kontrol ay yung taong hindi natakot mawala.